Pinunong Pablo or leader ng SB19 na si Pablo, ipinaliwanag ang nasabing nga pong tanong ng isang fan hinggil sa nasabing lyrics ng Visa. Ito ay about sa paggamit ng kanta ng rin at saka din. Nako, bakit nga pa napaka big deal at talaga namang napakatindi ng pagmatsyag ng nasabing netizen na ito or ng fan na ito at talagang naitanong niya ito sa nasabi nga pong post. Well, nagkaroon ng diskusyon sa social media. Ito'y matapos questionin ng isang fan ang paggamit ng mga salitang din at rin sa lyrics ng kantang Visa ng SB19. Ang tanong ay nakatuon sa wastong paggamit ng dalawang salita. Ito'y ayon sa tuntunin ng Balarilang Filipino. Napakalalim po ano. Ayon sa tuntunin sa wikang Filipino, ang rin ay ginagamit kapag ang sinusundang salita o ang kasunod na salita nito ay nagtatapos sa patinig or A, E, I, O, U o sa mga katinig na W at Y. Samantalang, ang din naman ay ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa W at Y. Ipinunto ng fan na tila may bahagi sa kanta kung saan hindi nasunod ang tungtuning ito, kaya tinanong kung sinadya ba ito o nagkaroon lamang ng kalayaan sa malikhaing pagsulat. Well, sa panig ng mga taga-suporta at ilang netizen, ipinaliwanag na ang pagsusulat ng kanta ay may tinatawag na artistic license o malikhaing kalayaan. Maaaring baguhin ito ang angkop o ang baybay at bigkas upang umayon sa sukat, tugma o daloy ng musika. Dagdag pa rito sa aktwal na paggamit ng wika, lalo na sa makabagong musika, ay may mga pagkakataong nagpapalit ang din at rin batay sa ritmo, estilo o regional na impluensya. Nagbukas ang issue ng malawak na talakayan tungkol sa kahalagahan ng wastong gramatika sa mga likhaing sining. May ilang naniniwala na dapat manatiling tama ang gamit ng wika bilang modelo sa mga tagapakinig, habang ang iba naman ay nagsasabing may kalayaan ng mga artista sa malikhaing pagpapahayag. Ang pagkwestiyon sa paggamit ng din at rin sa kantang Visa ay nagpapakita ng pagiging mapanuri ng mga tagapakinig at ng pagpapahalaga sa wikang Pinoy or Filipino. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang koneksyon ng sining at musika kung saan maaaring manaig ang malikhaing layunin kaysa sa mahigpit na pagsunod sa tuntuning balarila. Well, ano naman ang naging paliwanag dito ni Pinunong Pablo? Ayon sa kanya, sinadya ang paggamit ng salita sa partikular na bahagi ng kanta upang umayon sa daloy ng ritmo or rhythm at himig ng musika or dun sa melody. Ipinaliwanag niyang sa pagsusulat ng kanta, mahalaga ang phonetics o tunog ng salita kapag inawit. Kaya minsan ay may mas pinipili ang salitang mas magaan o mas akma sa pagbigkas sa melody, even kung may mga paglihis sa karaniwang tuntunin ng balarila. Dagdag pa niya, ang pagsulat ng kanta ay hindi lamang teknikal na gramatika ang batayan, kundi pati ang emotion, impact at musicality. Hindi raw layunin na maliin ang wastong gamit ng wika, kundi maghatid ng mas epektibong artistic na pagpapahayag. Samantala, try na po nating kantahin. Wa ipek wala pa ding dating. Wa ipek wala pa ring dating. So kung titignan nyo, mas tumugma yung rin kahit na ang kasunod na letter nito ay letter D. Pero hindi tutugma kung din. Medyo mahirap siya. 'Di ba? Yun yung reason kung bakit in-explain ni Pablo at bakit naging importante rin sa kanya yung pagsagot sa simpleng tanong na iyon. Well, ano masasabi niyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching Showbiz Now.